Sobrang sikat po yung kalaban namin na di po namin i-expect na ganun yung mangyayari na tatalunin po namin. Mga ka-sports, naalala nyo ba to? Siya lang naman ang player na nagkampiyon sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Akala ng lahat tuloy-tuloy na ang paghahari ng Davao Region sa palarong pambansa when it comes in basketball. Bilang defending champions, marami ang naniniwalang walang makakapigil sa kanilang pagdepensa ng corona. Pero isang binatang mula sa Antipolo City ang may ibang plano. Isang manlalarong hindi gaanong kilala noon pero ngayon ay isa na sa pinag-uusapang pangalan sa grassroots basketball ng Pilipinas. Siya po si Derek Duterte, ang big boy ng Calabarzon. Marami ang haka-haka sa social media kung ano nga ba siya ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Anak ba? Kamag-anak? Apo? Tara, pag-usapan natin. Danakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Derek Duterte will be our The Hustle Club Defensive Player of the Game. Sa edad na 18, pinangunahan niya ang kanilang kupunan laban sa powerhouse na Davao Region at tinulungan silang makuha ang gintong medalya sa isa sa pinakamalaking basketball tournaments ng bansa. Pero sino nga ba talaga si Derek Duterte? At bakit maraming basketball fans at scouts ang naniniwalang maaari siyang maging susunod na malaking pangalan sa collegiate basketball? So ngayon mga ka-sports, ang pagbagsak ng defending champion. Although medyo matagal lang natapos ang palarong pambansa, pero sa video na ito ay tatalakayin natin ulit. Isa sa pinakamalaking kwento ng palarong pambansa 2026 ay ang matagumpay na kampanya ng Calabarzon. Bit-bit ng kupunan ang mataas na kumpiyansa matapos nilang dominahin ang kanilang mga nakakalabang rehiyon. Ngunit ang tunay na hamon ay dumating sa championship game. Sa kabilang panig ay ang Davao Region Eagles. Isang kupunang kilala sa kanilang bilis, disiplina at championship experience. Marami ang nagbigay ng bintahe sa Davao. Pero sa loob ng court, ibang storya ang isinulat ni Derek Duterte. Mula umpisa hanggang dulo ng laban, ipinakita niya ang kanyang pagiging dominante sa loob ng shaded lane. Nagigipagbanggaan siya sa mas malalaking kalaban, nagigipag-agawan sa bawat rebound, at hindi siya natakot sa pressure ng championship game. Sa pagtatapos ng laban, nagtala siya ng 21 points at naging pangunahing dahilan ng 79-62 na panalo ng Calabarzon. Ang resulta, naputol ang paghahari ng defending champions. At opisyal nang naibalik ng Calabarzon ang gintong medalya sa kanilang rehiyon. Para sa marami, ito ay breakout performance ni Derek Duterte, ang larong nagpakilala sa kanya sa buong bansa. So ngayon, sino nga ba ang player na ito? Si Derek Duterte ay mula sa St. John Wort Montessori School sa Antipolo City. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na kulang siya sa tangkad para maging traditional center. Nakatayo siya sa humigit kumulang 6 na talampakan. Ngunit huwag kayong magpalinlang sa kanyang height dahil ang tunay na lakas ni Derek ay nasa kanyang puso, diskarte at pisikalidad. Kilala siya bilang isang interior enforcer. Ibig sabihin mga ka-sports, siya po ang klase ng player na hindi umaatras sa banggaan. Mahilig siya kumuha ng rebounds, mahusay sa depensa, at kayang protektahan ang rim laban sa mga umaataking kalaban. Bukod dito, taas din ng kanyang basketball IQ. Marunong siyang pumesto, alam niya kung kailan aatake, at alam din niya kung paano magbigay ng enerhiya sa kanyang buong kupunan. Sa panahon ngayon, kung saan karamihan ng kabataan ay gustong maging scorer, kakaiba po si Derek. Mas inuuna niya ang mga bagay na hindi agad nakikita sa statistics. Ang depensa, ang hustle, at ang paggawa ng maliit na bagay para manalo ang kupunan. So ngayon, ang issue sa kanyang apelyado. May connection nga ba siya sa Duterte family? Isa rin sa mga dahilan kung bakit mabilis siyang naging viral ay dahil sa kanyang apelyido. Napakadaming netizen ang agad nagtatanong kung may relasyon ba siya sa pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang panayam, nilinaw mismo ni Derek ang usaping ito. Ayon po sa kanya, mayroon silang malayong relasyon sa pamilyang Duterte. Ngunit para sa kanya, hindi ito mahalaga.
Mas gusto niyang makilala dahil sa kanyang sariling kakayahan bilang basketballista at sa kanyang ipinakita sa palarong pambansa, mukhang matagumpay niyang nagawa iyon. So ngayon, the big question, UAA o NCAA? Ano kaya ang susunod sa kanyang yapak? Ngayon tapos na ang kanyang high school career, nakatutok naman ang mga mata ng basketball community sa kanyang susunod na hakbang. Sa isang panayam, inamin ni Derek na pangarap talaga niyang makapasok sa isang UAAP or NCAA schools at hindi ito nakapagtataka. Sa kanyang performance sa palarong pambansa, siguradong marami ng scouts ang naglista ng kanyang pangalan. Posibleng maging mahalagang bahagi siya ng isang college program na naghahanap ng matinding depensa, rebounding at leadership. Pero ang tanong ngayon, saang paaralan kaya siya nababagay? Sa UAAP ba? O di kaya sa NCAA? Ano man ang kanyang piliin, isang bagay lang po ang sigurado. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Derek Duterte. Sa katunayan, maaaring ito pa lamang ang simula at kung magpapatuloy ang kanyang pag-unlad, baka balang araw ay makita natin siyang suot ang jersey ng Gilas Pilipinas. Kaya mga sports, mula sa pagiging isa lamang sa maraming manlalaro sa grassroots basketball, ngayon ay isa na siyang pangalan na sinusubaybayan ng buong bansa. Patunay si Derek Duterte na hindi hadlang ang kakulangan sa tangkad kung may puso, sipag at determinasyon kang manalo. Ngayon gusto kong marinig ang iyong opinion. Sa tingin nyo ba, anong UAAP or NCAA school ang pinakamagandang destinasyon para kay Derek Duterte? I-comment nyo po ay yung hinaing sa ibaba at babasahin ko yan. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakamainit na balita sa Philippine basketball. Hanggang sa susunod nating video, God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!